Hi guys! CN here, your manulat mababasa, and for today's video, look! Hinanap ko yung mga Filipino classic books na nabasa ko na and I want them to share with you guys kung naghahanap din kayo. And at the same time, sa huling bahagi ng video, we will unpack a book parcel. So, let's start. So, unang-una dito sa book pile na nagawa ko ay itong Canal de la Reina, isang nobela ni Liwayway Arceo. Guys, bakit ito yung inuna ko? Kasi this is the first Filipino classic novel na nabasa ko. As in, hindi ako nahirapan basahin to. Well, technically, kung unang binuklat, yung Luha ng Buwayan ni Amado B. Hernandez yung una kong binasa. But, tinigil ko siya nung nasa bandang gitna na ako kasi hindi pa ako familiar before sa mga ginagamit niyang salita. And eto talaga, yung Canal de la Reina yung reason kung bakit ako nakapasok sa mundo ni Hernandez after. Kasi super dali lang basahin ni Wayway Arceo, and at the same time, yung kwento niya ay hindi malayo sa reality na meron ako before. So, tungkol saan ba yung Canal de la Reina? This is about a place called Canal de la Reina, and it was informally occupied. So, binabawi na nung may-ari talaga yung Canal de la Reina kasi part yun ng childhood niya. Pero nung binalikan niya, meron ng mga nakatira and hindi siya madaling bawiin. Yun, doon iikot yung nobela. So, sunod naman ay itong mga piling katha ni Liwayway Arceo. Ito, dito naman, kasi nga nagustuhan ko yung novel niya, binasa ko rin yung mga short stories niya, and isa sa mga tumatak talaga sa akin na kwento niya ay yung well-anthologized ng short story na nandito rin, yung Uhaw ang Tigang na Lupa, na tungkol sa mag-ama, sa kanyang anak na babae, tsaka sa kanyang ama. Alam ko guys, medyo hindi maganda yung tunog ng Uhaw ang Tigang na Lupa, or baka ako lang. So, lastly, from Liwayway Arceo, itong Teacher, isang nobela. Ito naman, nabasa ko siya nung nasa college ako. Like, kasi tambay ako sa library noon. So, nakita ko to, and then nang sinimulan ko, natapos ko rin siya agad. So, kitang-kita naman sa title kung tungkol saan ito. So, tungkol ito sa teacher and sa struggle nila sa pagtuturo. And if I remember, yung teacher kasi ay nakasituate sa province. So, alam niyo naman, the struggles. So, ayan, nandito na tayo sa Luha ng Buwaya. So, ito talaga yung unang binuklat kong aklat kasi sabay kong binili itong Canal de la Reina and then Luha ng Buwaya before. So, inuna ko tong Luha ng Buwaya kasi, yun nga, mas kilala si Amado V. Hernandez. And, ayun, nung sinimulan ko siya, nagkaroon ako ng challenges. Kasi nung time na yun, nagka-transition ako from foreign novels, then Wattpad to Philippine literature. Ito nga, Philippine classics. So, ayun, nahirapan ako. Tinigil ko sa kalagitnaan and then sinimulan ko yung Canal de la Reina. Pero, nung after neto, binasa ko to ng pandemic, guys, super nagandahan ako. So, ito na mga Luha ng Buwaya tungkol sa mga danas na magsasaka sa pagsasaka nila sa lupang hindi sa kanila. And may plot twist sa dulo. So, pag bumalik kayo neto, may kasamang plot twist. Na na-enjoy ko kahit medyo, alam niyo na, classic yung trope ng novel. So, sunod ay Ang Tunduman ay May Langit din. Itong nobelang ito, nung binasa ko, unang basa ko, parang ginudge ko agad. Kasi may mga nabasa akong parts na parang, ano ba yan? Parang hindi na bago, gano'n. Pero well, sabi nga nila, huwag ka agad magja-judge. Tinapos ko yung nobela and I'm really thankful na tinapos ko kasi super nag-enjoy talaga ako sa Ang Naman ay May Langit din. So lastly, sa pile na to ay itong 2-in-1 novels ni Rosario de Guzman Lingat. Kung wala na ang Tag-Araw, ano ngayon, Ricky? Well, mas tumatak sa akin yung unang nobela kasi it was like a karmic story kung saan may ginawa yung main character si Victor and then bumalik sa family niya. Kung ano yung bumalik, you should read this. And then yung ano ngayon, Ricky, it's about growing up naman from childhood to adulthood ni Ricky.
So, ayun guys, if ever na naghahanap kayo ng Filipino classic book na pwedeng simulan, here are my recommendations. Pumunta na tayo sa unpacking ng book mail. So, kanino galing yung mail? I think alam niyo na kung kanino kasi iisa lang naman yung logo ng mga aklat na nandito. Well, kung meron talagang hanapan ng classic books na pwedeng basahin up until now, may dalawa lang naman kayong pwedeng pagpilian. It's either UP Press or Ateneo Press. And as of now, patuloy pa rin yung printing ng Ateneo Press ang kanilang mga title na to. So makikita niyo pa rin siya. So pinadala nila ako ng book parcel. This is a novel at yung author neto ay part ng isa ring classic group ng mga writers na tinatawag na Agos Boys. Well, yung Agos Boys ay binubuo ni Dominador Mirasol, Rogelio Sicat, Edgardo M. Reyes, and Rogelio L. Ordonez. So, yung huling babanggitin ko yung author neto, si Efren R. Abueg. Meron siyang recent novel na inilimbag ng Ateneo Press. So, nilaunch to nung nakaraan sa Harvest last year. And I'm so excited. Kasi itong novel na to, galing din siya sa monthly magazine. Like, itong novel na to ay nabuo doon. Unang lumabas doon, Serialize, sa literary magazine. Okay. So, ito siya. Tada! Ang babaeng iyon, si Efren R. Abueg. So, isa siyang nobela, manipis lang. Ang nabasa ko na nga na kwento kay Efren R. Abueg, actually, this is my first time reading his novel. Usually talaga may nabasa ko yung mga short stories niya. Yung kay Tio Samuel, and then yung pinaka tumatak talaga sa akin is yung tungkol sa Bagong Paraiso. So, eto, tungkol saan ba itong novel? So, ang sabi sa likod ay, bumalik si Maris sa Pilipinas matapos ng biglang pagkamatay ng kanyang asawa si Fidel. Isa sa mga nakiramay ay si Monet, abogada at kasamahan ni Fidel. Sa gitna ng pagluluksa, nagsimulang magduda si Maris sa babaeng tila may dalang lungkot na hindi maipaliwanag para sa kanyang yumaong asawa. Okay, medyo intriguing. Excited na akong mabasa to. Like, medyo more on recent published books kasi nababasa ko. I mean, recent lang din naman ito, pero yung author kasi, alam niyo yung writing style niya. I don't know kung kasi meron mga ganoon, nag-transition yung mga old writing style ng writers to update with the time. I don't know kung may ganoong effect kay Efren Abueg, pero excited na akong mabasa. Thank you very much, Ateneo, for copy of the book. And yes, guys, thank you for watching. Sana may karoon ka ng interest to some of the titles here. Promise, magaganda yung books na nandito. Bye!